Guys, good evening. So, ngayong gabi meron tayong gagawin. So, meron dinala sa atin ng isang ENC brand airsoft rifle. So, isa itong EC603. Yan. So, makikita nyo halos bagong-bago pa talaga. Means, all stock pa siya. Ang request ng owner dito is paabutin natin ng 450 FPS. Then, trigger response, tsaka rate of fire. Tatasan din natin. So, gagamit tayo sa kanya ng SHS na 13:1. Yan, gagamit tayo ito. Then, gagamit tayo ng torque motor o kaya high-speed motor. Then, sa spring, tingnan natin kung ano spring may ilalagay natin. So, yun, ngayon, bago natin simulan, test fire muna natin para makita nyo yung response, yung trigger response, tsaka yung rate of fire niya. Para makita nyo siya, after natin gawin kung ano yung magbabago. Semi. Ayun. Semi. Hindi nyo mabuti. Full automatic. JLY. UD yung mga labas ng ENC ngayon, hindi siya naka-UD. So, medyo struggle to sa mga bagong nag-DIY, nag-disassemble. Pero sa atin, basic na yung ganyan. So guys, syempre bago natin buksan, lipat natin yung camera. Yan guys, open na natin. So makikita nyo, all stock pa talaga siya. So since hindi siya naka-QD spring, yun natin yan. Tapos, yeah. So ito yung internal parts nya. Stock gears, stock lahat, cylinder, sariwan-sariwa pa talaga. So ngayon, disassemble na natin siya para mapalitan na natin ang dapat palitan. Go. So yun, test fire tayo, all stock cylinder, stock piston, stock nozzle. Then nagpalit tayo 13:1 gears, naka short stroke, tinanggal natin ang isang ngipin. Then torque motor, ito yung trigger response, semi, lagyan na semi. So guys, good morning yun. 2 AM na. Nakatapos lang natin i-set. Kaso may problema tayo sa kanya. Ang FPS niya ngayon is nasa 480. So hindi siya po pwede. Ang gusto lang kasi ni owner dito is 450. So yun, kailangan natin gawa ng paraan bukas. Kasi nakatatlong palit na tayo ng spring. Hindi natin makuha eksaktong 450. Medyo maliit kasi yung barrel length nito. Then kung gagamit naman tayo ng mas mababang spring sa 130, medyo alanganin yung FPS niya. So, hindi natin mapapaabot ang 450. Then, nung gumamit naman tayo ng 135, lumampas naman siya, nag-460. Then, nung gumamit naman tayo ng ganito, yan, yung SHS 140. So, ito yung naka-install ngayon sa kanya. Yun, nagpo-480 to 490 FPS siya. So, sobrang taas. Kahit na stock cylinder siya, stock piston, stock nozzle,
stock half-up rubber, stock yung half-up chamber, pati barrel. Ganun kataas yung FPS niya, so hindi talaga siya po pwede. Kaya siguro bukas, gawa natin ng paraan. Try natin magputol ng spring. Siguro subukan natin yung 135, baka bumaba kahit pa paano. So yun lang muna sa ngayon, at least okay na siya. Yung rate of fire niya maganda na rin. So pakita ko sa inyo. Kanina kasi doon sa video, medyo parang nag-stuck yung semi niya. So hindi lang natin makapa ng ayos. So pag nagbaba tayo ng spring, mataas pa yung chance na mas bumilis yung rate of fire nito. Pero sa ngayon, yan. So pakita ko sa inyo. Ito na yung trigger niya. Mas responsive na siya. Then ito naman yung full auto niya. So mas bibilis pa ito bukas pag nagbaba tayo ng spring. So gagamit tayo na mas malambot dito sa SHS 140. Then sa ngayon, siguro sabit na muna natin to. Then hanap tayo ng parang bukas. So yun lang, maraming salamat. So ulit sa mga gusto magpa-repair at magpa-upgrade mga airsoft unit, message lang kayo sa page na Cavite Airsoft Zone 2. So ito yan. At send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft rifle na gusto nyo ipagawa. Gas blowback rifle, gas blowback pistol, AEG or battery operated, yung mga ganito. Then, syempre, yung bolt action sniper rifle katulad ng mga double bell BSR-10 na ginagawa natin. So yun, meron na tayong sariling spring, meron na tayong sariling barrel na ginagamit, 6.1mm. Then, next, maglalabas tayo ng stainless spring para sa double bell. So, katulad siya dito. So, yun lang po. Maraming salamat.